Emiliano tanong mo, hindi Emilio tanong. Ayun. Sa totoo lang, first time ko itong magsasalita sa harap ng napakaraming tao. So, pagbigyan na lang kung kinabahan man ng konti. Ayun. To the distinguished guests, PRC, ISM, to the parents, to the co-passers, CC, ECT, PEC. Good afternoon sa ating lahat. Ayun. I just want to share my biggest value na dinala ko hanggang sa pag-take ng word exam. Before, I have read an article about how to subjectively measure or judge intelligence. Iba-iba yung depende sa culture. Judging intelligence in most parts of the world is a little bit tricky. It is usually measured by the amount of concepts or theories you know. That is, you are more intelligent if you can answer more difficult questions. Hence, intelligence is equated to knowledge. Pero, alam naman natin, di ba, na hindi magkaparehas yung intelligence at knowledge. Pero ayun nga, marami sa ating nalilito sa dalawang bagay na yun. I've read this article na sa India. They judge intelligence not by the amount of concepts you know, but by your ability to ask the right questions. Your ability to ask intelligent questions. Yun. That means you are more intelligent if you have a more curious mind. Yun po yung gusto kong i-share sa inyo. I can still remember back then nung nagre-review ako ng AM/FM demodulation. Nanood ako sa YouTube. Sa channel ng Indian Institute of Technology, Delhi. Magaling mag-explain yung professor. Na-explain niya lahat ng pindihan ko naman. Pero napansin ko po sa mga students dun sa India, sa college niya, hindi sila nahihiya mag-interrupt, magtanong sa prof. Kapag curious sila, what if, sir, what if ganito yung mangyari? What if ganyan? I feel or na-observe ko sa Philippines sa education system natin, hindi tayo masyadong nasasanay magtanong. Nasasanay tayo sumagot, mag-aral, sumagot kayo. What I mean doon sa intelligent questions, yun nga, kapag may gusto kang malaman pa, may extra kang malaman pa, the difference is knowledge is your ability to have the right answer. Intelligence is asking the right questions. Sa totoo lang, nag-struggle ako sa paano mag-isip ng response speech nga. And share ko na lang yung mindset na tinreasure ko, which is yun, asking questions. Bali, magpapakilala na lang ako saglit. Ako po si Emil Tan. Mula ako sa isang average na pamilya na lumaki sa Manila, ngayon nakatira sa Bulacan. Panganay po ako sa 4 na magkakapatid. Nag-elementary ako sa Philippine Academy of Sakya sa Manila. Nag-high school po sa Philippine Science High School sa Quezon City. At simula po dati, favorite subject ko na math. So siguro kaya blessing na rin na, swerte na, blessing na mahilig talaga ako mag-solve, mag-analyze ganyan. Pero, sa totoo lang, simple lang naman ako. Baka iniisip nyo masyadong nag-aaral yan. First time ko po rin ito sasabihin sa harap ng maraming tao nung second year high school po. Bumagsak ako ng isang subject, Filipino. Sabit din po ako sa biology at chemistry po high school. Siguro ay dahil hindi ako mahilig magbasa. Samantala sa college, to be honest, mahirap, maraming tinuturong bago. To be honest, nahirapan ako umintindi nung simula. Until one time nung second year, first sem, physics yun. Nagtataka na lang ako, ba't hindi ko masagutan, hindi ko alam yung gagawin sa problem. Pero pag titingin ako sa mga klase ko, alam nila yung gagawin. Samantala ako, blanco talaga. Siguro dahil antukin, minsan late papasok, di naiintindihan. So simula doon, sa time na yun, nung na-feel ko talaga, ba't parang hindi ako natututo or something? Inisip ko sa sarili ko,
simula natin hanggang ngayon, na kung kaya nila, dapat kaya ko rin. Ayun, alam naman natin na pagdaanan natin ng college, mahirap mag-aral. Ako, naramdaman ko rin yung mahirap mag-aral. So, simula rin nun, 1 to 2 hours lang. Palagi tinatanong yun kapag nag-aaral sa review. Paano ka nag-aaral? Ako sasabihin ko, 1 to 2 hours lang po. Madali kasi ako antokin talaga. So, simula nun, isa pang gustong i-share is yung study less, study smart. Simula nun, mas saglit lang ako nag-aaral, pero every time nag-aaral ako, alam kong iintindihin ko yung inaaral ko. And I go back to sinabi kong difference ng intelligence and knowledge. I always ask myself the right questions, kung ano pa yung mga hindi ko naiintindihan, kung ano yung mga kailangan ko pang alamin. Hindi yung ano yung mga alam ko na. Kasi that's the point where you go beyond. Sa totoo lang, engineers are cool. Pero engineers cannot live alone. Engineers build structures and technologies for the use of the society. What we do is for the people. Kaya nung college, binuksan ng UP yung utak ko sa mga issues na nangyayari sa Philippines. Mas maging aware, mas makialam kung ano bang pwede magawa as part of the society or as an engineer. Dito rin na-instill sa amin na walang mali sa pagtanong sa mga maling bagay at pagpuna kapag may mga nakitang nangyaring mali. Dito rin ako nasanay bilang isang officer ng isang org sa amin sa EEE at bilang isang student affairs counselor sa aming council na magsalita at mag-express kapag may gustong sabihin. We are engineers. We make changes to the world. We shouldn't be afraid of change. Dapat meron tayong mindset na walang mangyayari kung walang kikilos. Some of the problems na ma-encounter natin or makikita natin bilang engineer sa ating bansa, example is our movement to cleaner technologies. Alam natin na yung current administration ngayon ay hindi tinanggap yung pag-promote ng renewable energies dahil daw kapag walang hangin o kaya kapag walang araw, wala kang makukuhang output. Tsaka daw mahal. What they say is, siguro sa atin may mapupunta sa field ng engineering. Malay natin, babalik tayo sa concept ng intelligence, magtanong tayo sa sarili natin, ano pang gagawin ko para mag-promote yung renewable energy? Malay natin, may makadiscover ng cheaper technologies para ma-implement yung renewable energy. Another problem na pwede natin mapansin sa ating bansa is yung transportation. Feel ko naman ay naranasan natin lahat na mas stuck sa traffic. Lalo na ngayon, marami sa ating papasok na sa working class. I don't know kapag narinig nyo na itong app na ito na Waze. Sinasabi niya yung alternate routes, yung mga traffic, yung mga baha. Maybe someone mula sa atin ay makapasok sa ganong industry sa information technology and further develop yung ganong apps. Tulad nga ng paano kapag magamit pa ito para sa mga nagko-commute, mga public transportation. Ayun. Another problem na sa tingin ko common naman sa atin, babanggitin ko na rin na yung biglaang pag-require ng pagpapamember para makuha yung lisensya. Bilang isa konsepto ko po ng intelligence and knowledge, the ability to ask questions is the best. So, in behalf of my constituents, nandun rin sa Facebook group, ito yung mga kadalasang tanong na dumarating. Ba't bigla ang na-require sa Manila, pero sa Cebu hindi?
it is in RA 9292 that the umbrella organization is a stock non-profit organization. So, as an organization, dapat merong transparency kung saan napupunta yung membership fee. I'm not saying it's not bad na it's not bad, pero I think it's right. Dapat na may transparency. For the last, ayun, since kadugtong na rin ito ng transparency, I did some math. 1,784 ECT, 2,984 ECT, times 1,300 yung membership fee. 1,300 pesos ECT. If you did the math, magiging 4,408,000 for October passes. And ating April, 892 ECT, 1,006 ECT, 1,905,800, and the total is 6,313,800. So, or in the average, para mas madaling tingnan, divide by 12 months, which means 500,000 per month. I think, in behalf of my constituent, in behalf of all the ECT, ECTNP, and all your constituents, we are in the position to ask. Again, I think it's still important for us to be a part of a professional organization. But I also think that we should have enough knowledge on what we're going into. And so bale, ayun nga, yung punto na pinaparating ko ay knowledge and intelligence are two different things. Magandang maging aware tayo, pero mas maganda na curious tayo kung anong mangyayari. Sabi nga sa mga catchphrase ng National Geographic, ignorance is boring, the cure for boredom is curiosity, everything deserves a why. Live curious, keep asking. So yun, ngayon the board exam is over. Napasalamatan naman natin yung mga dapat pasalamatan. Again, let's take some time para mapasalamatan pa yung iba pa. To our friends and batchmates, to our colleagues, to our professors, mentors, and sponsors, to our schools na nag-educate syempre sa atin, syempre to our parents, maraming salamat sa inyong lahat. So now, balikan natin yung pagtanong at iba na. Ending na. So here is an analogy. Ang doktor gumagamot ng mga may sakit. Ang mga guro ay nag-educate ng mga kabataan. Ang mga artista ay nag-entertain. Ang mga pulis ay nagtatanggol sa mga nahabi. Ano nga ba ang ulit ang role ng isang engineer? I'll be honest, since malaki ang earning potential nating mga engineers, ay malaki rin ang chance na lulubos-lubusin natin ito. Ako mismo bilang pangalan sa mga magkakapatid, ay ina-expect na makapag-contribute para sa pamilya. But I hope hindi natin malilimutan kung ano talaga ang role ng isang engineer. Hindi lamang tayo money makers o yung mga nagtatrabaho lang for the sole purpose of getting money. Ask yourself always, ano ba talaga dapat ang role ko sa mundong to? Tayo ay engineers, we build solutions to real world problems. There's no problem in working abroad as long at some point in your life, lumiyon ka sa pinanggalingan mo. Nandito tayo sa Pilipinas at marami pang mga problema na kapila na kailangan natin ayusin bilang Filipino engineers. Let's be great Filipino engineers and continue in solving any of those problems. As my good mentor, Dr. Magdaleno Albarracin Jr. said, change the world no matter how small your world is. Ayun lang po. Maraming salamat.